Ayun po guys, no, ito po yung kaganapan po sa Non-Proto Pro License Upgrade Caravan Program po ni Move It po, no. So dito po ito sa Move It Training Facility po, Marikina City. Kung napapansin po natin dito guys, napakarami pong sumali sa programa na ito. So ibig sabihin po guys, napakarami pa po mga non-professional holders pa po, no. So na gustong maging professional po ang kanilang mga lisensya. At gusto din pong maging isang part ng Move It Rider. Kung napapansin po natin dito guys, lahat po dito, pag once na pumunta ka po at sumali ka po dito sa programa na ito, so may chance ka po na maging isang Move It Riders ka na at magiging professional na rin ang iyong lisensya. Napakarami na po talagang natutulungan dito ni Move It guys, no, regarding po sa Non-Proto Pro License Upgrade Caravan Program na ito. So kaya po, pag ikaw po ay isang non-professional holders pa po, so wag nyo na pong sayangin ang pagkakataon na ito. Dahil pagkakataon nyo na po na maging professional na po ang inyong mga lisensya. Pag once gusto nyo pong sumali sa programa na ito guys, ay kailangan nyo lang pong i-prepare ang mga requirements before po tayo pumunta dito sa Move It Training Facility po sa Marikina City. Ano po ba ang mga requirements na kailangan po natin dito? So una-una pong requirements dito guys, which is existing non-professional driver's license 6 months and above ang validity. Number 2, 2019 and above motorcycle year model. Number 3, motorcycle ORCR. Number 4, NBI clearance. Number 5, 1,000 license down payment. At number 6 naman, kailangan no LTO violation. Ano po ba ito ang ibig sabihin ng no LTO violation? Lahat naman po tayo guys, no? Meron naman po siguro tayong mga LTMS portal account. So doon nyo po makikita kung meron po kayong violation doon. Kung sakasakali naman po guys, wala po kayong LTMS portal account, mag-register na lang po kayo sa LTMS portal para po magkakaroon na po kayo ng account at madali nyo na lang pong i-check yung violation nyo sa LTO. So yan po lahat ang mga requirements po guys, no? At regarding naman po sa mga hindi po nakapangalan sa inyo yung mga motor, ay kailangan nyo lang pong gumawa ng authorization letter. Kailangan po ipanotarize nyo po yun. Then, hingian nyo po ng one valid government IDC owner. Ipotocopy nyo po at papirmahin nyo po ng 3 beses sa baba. Ayan guys, balik po tayo sa skills assessment po, no? So, dito po sa bandang guys, ito po yung naka-prepare na po. Dahil po, ito na po yung sasalang sa susunod po na batch po. So, kung napapansin natin guys, sobrang dami pa po talaga nila dito. So, kahit po dito nga sa bandang gilid po, mapapansin po natin na sobrang haba po talaga ng pila, no? Dahil napakarami po talagang gustong sumali po sa programa na ito. So marami nga po nag-message sa akin na umuwi na lang po sila dahil po sa sobrang haba na po talaga ng pila dito. Which is ang tinatanggap naman po dito na guys, sa mga applicant, 500, first 500 lang po ang tinatanggap dito. Pero parang sumubra na po ito sa kapasidad po na 500 po. Sana po ay ma-accommodate ito lahat ngayon sa araw na ito. Kung napapansin nyo po guys, napakahaba po talaga, hanggang dulo po yan. So ayan po, nagtsatsaga po talaga sila na maging na makapasok po dito. Thank you for watching.